Okay, tonight is another continuation dito sa Book of James. Hope everyone is being blessed at marami tayong natututunan sa napakagandang aklat ng Book of James. Lahat naman ng aklat sa Bible ay talagang itinalaga doon para matuto tayo. For our correction, for our training, for righteousness and holy living. Let's turn on the screen so we can share. But kung meron po kayong Bible, mas maganda pa rin talaga na you check, may counter check ang mga binabasa nating scriptures para magandang malaman nyo rin sa iba't ibang translations. And also, the Bible speaks to us differently and individually. So maaaring iba ang nakuha kong mensahe, revelation or insight at meron ding iba sa inyo. At pare-pareho tayong matututo from one another if we will share yung mga insights, mga ipinakita sa atin ng Panginoon. Okay. So tonight is part 7. Nakapitong linggo na natin pinapag-aralan ng Book of James. So I'm not sure kung ilang linggo pa aabutin kasi nasa chapter 2 pa lang tayo, verses 1 to 9 ngayong gabi. So Book of James talks about favoritism. Isa sa mga aksyon na nangyayari sa atin na maaaring ginagawa natin unknowingly na we are displeasing the Lord. So kailangan malaman natin to. Isang paraan ay sa pamamagitan ng Bible study at maganda nga na pinapag-aralan natin ang Book of James na marami siyang revelations, mga commandments and precepts para sa mga Kristiyano. The Book of James ay isinulat sa mga Christian Jews at the time. So mga believers na sila, nananampalataya na sila, naniniwala na sila sa Diyos, naniniwala na sila kay Jesus Christ. They've accepted Him as their Lord and Savior. They're living for Him. God is ruling in their hearts. They know the Scripture. But despite all those things, kamukha natin, kailangan pa rin natin ng guidance. So maganda nga si James, the half-brother of Jesus Christ, ay sinulat ang Book of James para sa mga Kristiyano noon at para rin sa atin ngayong namumuhay sa ganitong henerasyon. Favoritism. Ang favoritism po ay ang pagbibigay halaga o pagbibigay puri, pagbibigay ng magandang pabor sa isang tao o sa mga grupo ng tao over and above doon sa ibang grupo, sa ibang tao. Parang meron silang mas magandang treatment na ibinibigay sa isang tao na hindi naman na dapat naman ay pare-pareho ang tingin natin, ang pakikitungo natin. So pag-aralan natin ngayon kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia sa favoritism. So we need to know all these things. So sa Disciples of Christ Church po ay talaga nililinaw natin, pinapag-aralan, sinusuri at inaalam ang iba't ibang klase ng mga hindi pagsunod sa Panginoon sa mga kasalanan. Ito ay kailangan natin sapagkat naniniwala po tayo ang church that is strong on preaching and teaching on sins is a strong church. A strong church that will avoid teaching and preaching, exhorting on sins ay para mas magandang pakinggan ang mga katuruan at mas maraming makinig, ay hindi po talagang church. The church should be strong in preaching against sin. Kasi nga, we're preaching the gospel. The gospel cannot avoid mentioning or including sins or sinners. So if we want to know the full meaning of the gospel, and that is Jesus Christ paid in full our sins. So hindi naman nangangahulugan na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, ay hindi na natin kailangan pag-aralan to. Kasi
kailangan natin pag-ingatan na magawa ang mga bagay nito. Yan ay matututunan natin sa Bible study, sa pakikinig ng mga preachings, and also sa ating po mga personal devotions. And again po, I encourage everyone not only to open their Bibles on Tuesdays or on Sundays. We must have the lifestyle, kasama yan sa pamumuhay natin na binabasa natin ang scripture araw-araw. Or nakikinig tayo ng mga katuruang nagbabahagi ng tunay na pagtuturo ng Biblia. Yun. So kailangan meron tayong regular feedings. Okay, Book of James, favoritism. Let's read James 1 to 9. So 9 scriptures po. 9 verses, I mean. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in a filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but you say to the poor man, "You stand there and sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and inherit the kingdom He promised to those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in the scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Bigat, no? Bigat pala ng sinasabi tungkol sa favoritism. So alam naman natin, meron na tayong idea kung ano talaga ang favoritism. Kasi noon pa, pinapractice na natin, nakikita na natin, nararamdaman na natin noon ang favoritism sa iba't ibang dako ng buhay natin. Sa pamilya, sa eskwelahan, nung nagtrabaho na tayo, and even in churches. Nakakalungkot po. Sometimes merong favoritism na umiiral. Kaya alamin natin ang mga bagay na ito. Okay, tingnan natin to. Himayin natin ang sinasabi. James 1. Naku lang po ang aking drawing. Okay, my brothers and sisters. So again, this is another proof that James was speaking sa mga Kristiyano na believers. Kaya ang tawag niya, my brothers and sisters. Tapos sinabi pa niya, believers in our glorious Lord Jesus Christ. So lahat sila ay naniniwala na kay Kristo. So walang duda na sila po ay mananampalataya na. Pero kahit gano'n na ang kondisyon nila, spiritually alive, have a relationship with God, Jesus Christ is their Lord, sila pa ay merong pinapractice na favoritism. Kaya nga ang sabi ni James, must not show favoritism. Okay? Believers in our Lord Jesus Christ, in-emphasize nga ni Paul, mananampalataya kayo. Hindi lamang kayo mananampalataya sa kung sino man, kundi sa ating maluwalhating Panginoong Jesus. Glorious Lord Jesus Christ. Okay? Must not. Hindi dapat magkaroon ng favoritism. Okay? Tingnan natin sa Tagalog sandali. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Walang pinapaboran, walang binibigyan ng special treatment,
Walang nangyayari sa loob ng simbahan. Okay. Okay, tingnan natin uli. Okay. Suppose, ito pong pag-aaralan natin ngayon, 9 verses, marami tayong makikitang challenging questions. Ito ang napansin ko, ang daming binabato sa ating tanong na hindi naman naghahanap ng sagot, kung hindi dapat makita natin o maunawaan natin o magising tayo sa pamamagitan ng mga tanong na yon ay malaman natin na, oo nga, no? Ganun nga ang nangyayari. Yung parang magising ang isipan natin, ma-realize natin, tama nga. Okay, so mga rhetorical questions ang ibinabato dito, ang dami po. Ang dami nito. Okay? Sabi, suppose a man comes into your meeting wearing gold and fine clothes, and a poor man in a filthy clothes also comes in. If you show special attention, sabi daw, special attention to the man wearing fine clothes and say, he's a good seat for you. Ito po ay ini-express na o sinasabi na sa atin na hindi tayo dapat tumitingin sa panglabas na sitwasyon ng tao. Ang kanyang damit, ang kanyang mga alahas, at doon sa pamagitan na yon ay magiging basihan natin kung paano natin siya iti-treat. Bibigyan pa natin ng magandang ang VIP treatment, magandang upuan, magandang pakikitungo. Ito po ay nagiging basihan minsan ng kahit na Kristiyano. We look at the skills, the gift, yung itsura, yung pananalita. But hindi yon ang nagiging gauge natin kung paano natin siya pakikitunguhan. Dapat pare-pareho tayo. Whether a man is gifted or not, wearing fine clothes or not, mayaman, mahirap, maliit, malaki, anumang nasyon, anumang lengguwahe, kung siya ay anak ng Diyos, kapatid natin siya. Siya rin ay namatay din si Kristo sa kanya. Si Kristo na namatay sa iyo at sa akin ay siya rin Kristo na namatay doon sa lahat ng taong yun. Whether maganda ang suot or hindi. As long as they are in the Lord. Okay? Itong halimbawa na binigay sa atin ni James ay para bang pinapahiwatig dito kung merong bagong dumating. Ito, sabi kasi, suppose a man comes into your meeting. Tapos i-direct mo siya, tutulungan mo siya kung saan siya magandang umupo. Okay? So, ang naging basihan kung saan siya uupo ay yung damit niya. Siya ba ay mayaman? Mukha ba siyang mayaman? Mukha bang may kaya? Baka maging tighter to. Baka big giver ito. Baka malaki ang generous giving nito. That should not happen in the church. At DOCC, we will treat everyone fairly. Pareho ang tingin natin. Okay? Kung lahat ay dumudulog sa atin at nagpapasailalim sa pagiging Panginoon Jesus, pare-pareho ang tingin natin sa kanila. Okay? Hindi natin papahintulutan na ang discrimination or favoritism ay umiral sa loob ng simbahan. Ganon din sa ating mga sitwasyon. Kasi ang favoritism po, pagka tayo ang recipient ng special favor, minsan okay sa atin, di ba? Meron tayong mga VIP treatment, maganda ang binibigay sa atin, marami tayong pagpapala, good service, good treatment. Okay yon. Pero pag tayo ngayon, the other side ngayon, tayo ang nilagpasan ng favor at nakita natin, napansin natin na binaliwala tayo, isinangtabi tayo, sumasama ang loob natin. So, that should not happen kasi nga ang ating Panginoon is a God who does not show favoritism. We will never judge anyone according to the outside appearance. Kasi mali yun eh, hindi. Ilang beses nang sinabi ng scripture that God looks at the heart, sa heart. It's not the looks, hindi itsura, hindi ganda.
Hindi edad, hindi kapasidad, hindi gifting. Okay? So malinaw na malinaw sinasabi ni James ito, huwag kang titingin sa labas, huwag kang gagawa na 'yun ang magiging desisyon mo kung paano mo tatratuhin ang isang kapatiran o kahit hindi pa kapatiran, mga dumadalo sa church. Okay? Ang sabi ito matindi. Tingnan natin, ang sabi sa verse 4, ang tanong niya, have you discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Yon. Naghusga ka na, ang ginamit mo ay ang mga masasamang kaisipan mo. Okay, ang masasamang kaisipan mo ay dahil nagkaroon ka ng maaring meron ka intensyon. Oh, mayaman ito. Pwede ko itong hingan ng pabor, pwede ko itong um, at hinga ng tulong para ako'y makapasok sa trabaho. Marami siguro akong mahihingi sa kanya. Marami akong mapapakinabang dito sa taong ito. That's already harboring evil thoughts because you're treating that person with the view that that person can do something for you. So hindi natin itatratuhin ang isang kapwa natin dahil meron siyang maibibigay sa atin. So maganda ang pakitungo natin. Silbihan natin siya kung kailangan silbihan. Bigyan natin ng pagkain. Paupuin natin sa magandang upuan. Whether meron siyang ibibigay, meron siyang maidudulot, meron siyang magagawa sa atin, sa simbahan natin, or wala. Pare-pareho ang tingin natin. Okay? Kaya yung challenging question sa verse 4, ang linaw. Kung ginawa mo yon, you become judges with evil thoughts. Naging ganun ka ba? Have you not discriminated? Nagpakita ka ba ng favoritism? Favoritism based on looks. Kahit hindi mo pa nga kilala yung tao. Dito sa analogy na binigay ng verse 2 ay suppose a man comes into your meeting. Hindi mo pa nga alam kung totoo yun. Dahil maganda lang ang pananamit niya, based on that, VIP treatment ang ibinigay sa kanya. So never look outside. Kahit kilala na natin, kahit alam na natin na talagang may kakayahan, edukado, famous, mayroong kapangyarihan, man of authority, we should not discriminate. Sabi ng verse 4, have you not discriminated kung ganyan ang ginawa mo? And become judges with evil thoughts. Manghuhusga tayo na mayroong masamang pag-iisip. Bigat. Manghuhusga, judges with evil thoughts. Nang huhusga tayo ng merong maling umiiral sa ating sa mga isipan. Okay. So let's move on sa clear muna natin sa susunod na scripture. Tuloy natin to. Sa verse 5 naman, ang sabi, listen, again, tinawag na naman, my dear brothers and sisters. Okay? So, nakita natin ang analogy o example na binigay, magandang treatment ang binigay sa isang mayaman. Rich-looking man na pumasok sa gathering o sa worship service. Ang sabi dito, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him? Anong sinasabi nito? Ang Diyos daw natin ay pinili ang mga mahihirap dito sa mundong ito upang makapasok sa kanyang kaharian. So God has not ito yung challenging question. Hindi niyo ba nakita, hindi niyo ba alam na pinili ng Diyos ang mga mahihirap dito sa mundong ito upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Okay? So, let us tingnan natin ang right context nito. Hindi po sinasabi na ang lahat ng mahirap ay
automatic na makakapunta sa langit. Hindi po yun ang sinasabi. O ang lahat ng mayaman ay binabaliwala ng Diyos, hindi na tinatanggap ng Diyos. Okay? Kasi nabasa natin, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world? Hindi po lahat yon. Hindi yun ang tinuturo ng scripture na ang salvation mo is based on your financial capacity. Hindi po yon. Okay? So sinasabi dito kasi ang mga taong um, um, naghihirap sa mundong ito ay yun ang mga taong mas likely na tumitingin at umaasa sa Diyos. Hindi ba ganoon po ang sitwasyon? Hindi niyo ba napansin ang mga nangangailangan sa buhay ang kanilang pag-asa na lamang ay Diyos, sila po ang unang-unang nagre-respond sa gospel. Sila ang unang-unang tumutugon sa tawag ng Panginoon. Ngayon, yung mga may kaya sa buhay, kasi hindi naman nila kaya, wala naman silang kailangan na hindi nila kayang bilhin at kunin dahil nga may pera sila, may power sila. Ang likelihood hindi naman lahat ay ihuli nila ang tungkol sa Diyos o ang mga spiritual na bagay. Sa kanila, ang yaman ng mundo, ang business, ang wealth, ang kayamanan, ang ari-arian, properties, and all those things ay mas importante. Kaya yun po ang sinasabi ng Diyos dito. Yung mga mahihirap na ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos lamang at ang kanilang pananampalataya ay hindi na nila maibibigay sa kahit kanino man, kundi sa Diyos na lamang nakatuon, sila ang unang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sila ang mas likely nga po, ang likelihood na sila ang sumagot sa ebanghelyo ay mas malaki ang porsyento. Okay? So, kaya makita niyo po itong anong to. Ang basihan din ng Diyos kung sino makakapasok ay those who love Him. Ayan, ang linaw, no? Sabi, hindi ba pinili ng Diyos ang mga mahihirap na makapasok sa langit? Na ipinangako niya, kanino niya pinangako? Hindi sa mga hirap. Those who love Him. So, kung ang mahirap ay mahal ang Diyos, sinusunod siya, at ang mayaman ay sinusunod ng Diyos, mahal ang Diyos, then ang promise na yon ay applicable din sa kanila. Ito ay sinabi lang ni James nito kasi ang likelihood ng grupo ng mga mahihirap ng tao ay mas mabilis tumanggap sa ebanghelyo. Okay? So hindi po natin kinokondema, um, hindi natin inaalis na may pag-asa pa silang mapunta sa langit. Hindi po natin dinuturo 'yon. Okay? Ang sabi dito, ang malinaw, ang basihan pa rin ay those who love God. Sino ba ang mahalang Diyos? Sila ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sila ang tumanggap kay Kristo. They love God, they love Jesus Christ, they obey Him, they love the Scripture, they worship God, and they love God more than the world. Okay. So, ngayon, kung bibigyan natin ng pabor, kung meron tayong favoritism, at pagkatapos, kahit na na-establish na natin yun ang kondisyon nila na ang mga mahihirap sa mundong ito ay mas malapit sa Diyos, na we are dishonoring the poor. Ang sabi, but have you dishonored the poor? If you show more favor o may favoritism ka, na ang favoritism mo, mas magandang treatment na binibigay mo ay doon sa mga mayayaman. Ngayon, binigyan tayo ngayon ng mga rhetorical question, mga challenging question ni James. Okay, ang sabi, eto, baka hindi natin na-realize VIP treatment ang ginagawa natin sa mga mayayaman. Ngayon, sinabi ni James, sabi, hindi ba? Is it not the rich who are exploiting you? And they are the ones dragging you into court.
And are they not the one blaspheming the noble name of him who belong to you? Kaya nga ito, nasabi natin, yung mga talagang mayayaman, sila ngayon ang nag-i-exploit ng mga mahirap. Lalong-lalo na nung araw na yon, kasi ang mga, pag sila ay naaargabyado or napeperwisyo pa lamang ng mga mayayaman o naiinis sila sa mga, napeperwisyo ng mga mahihirap, sila ay naiinis sa mga mahirap. Ang napakadali nila nung araw na napakadali nilang magsampa ng kaso laban sa kanila. Kasi unang-una, sila lamang ang makaka-afford ng mga lawyers noon. At ang mga judges din noon ay mga corrupt. Kaya ang mga mayayaman, pinapaboran na nila kagad. Kaya nga sabi ni James dito, "Yoy, yung binibigyan mo ng special treatment, yung tinitreat mo na VIP, sila yung mga nag-e-exploit sa'yo. Sila ang mga nang-aabuso sa'yo. Sila ang nagsasampa ng kaso laban sa'yo." Yun. Sila, binibigyan mo ng special treatment. Sila ngayon. It's not everyone. Again, it's not everyone. Hindi lahat po ng mayayaman. Ito lang sinasabi po natin yung likelihood ng grupo ng mga taong yon. Sabi. Okay? At saka yung daw mga mayayaman, ang sabi dito, ay sila yung unang-unang umaalipusta or nagsasabi ng masama. Sabi dito, blaspheming the noble name of him who you belong. Kaninong pangalan mo tayo nagpapasailalim? Di ba kay Kristo? Kaya ang tawag sa atin ay Christians. So yung daw mga mayayaman na inaabuso ka na, ini-exploit ka, pinapakulong ka, dinadala ka sa korte, sila din ang lumalapastangan sa pangalan ng pagka-Kristiyano, pagiging mga Christians. Masama ang tingin nila sa mga Kristiyano. Kasi nga hindi nila kailangan ang Diyos. Meron silang lahat ng yaman at kapangyarihan. Kaya nga mag-ingat tayo sa pagtitreat ng mayaman simply because of their wealth. Kaya sinabi ni James, tignan mo, bukas mo ang mata mo. Hindi ba sila ang mga umaabuso? Sila ang lumalapastangan kay Kristo sa pangalan na tayo ay tinatawag Christians. Okay? So again, emphasizing, James is very in God's wisdom working through him, has written the scripture under the guidance of the Holy Spirit to teach us this lesson at magising ang ating mga mata at kaisipan sa special treatment na binibigay natin, favoritism sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Okay. Sabi dito ngayon, so kung ang treatment mo dapat sa bawat isa ay ipinaliwanag ngayon ng verse 8. Ang sabi sa verse 8, if you really keep the royal law found in Scripture, ano yung royal law? That is, love your neighbor as yourself. Okay. Tinawag na royal law yun kasi nga, unang-una, ang interpretasyon po noon ay galing sa Diyos yun. God is our King. Ang batas daw po na ibinigay ng isang hari ay dapat sundin. Magpasailalim. So yung love your neighbor is a command from God, the God who rules from His throne in heaven, na dapat nating sundin. So hindi favoritism, kundi mahalin ang iyong kapwa, whether that kapwa is mayaman or mahirap. Sabi dito, if you keep that, if you do that, if you love your neighbor as yourself, ang ganda nung sinabi, you are doing right. Hindi ka magkakamali doon. Wala daw kamali-mali yun. You're doing right. If you love your neighbor, that is not showing favoritism. You love your neighbor irregardless of their status.
irregardless of their position. Okay? Tapos ang bigat ng dinuktong doon, ito ang matindi. Okay? But pero if you show favoritism, pinapaboran mo ang tao o ang grupo ng mga tao na hindi dapat, you sin. So, nakita natin, sinabi nga natin, favoritism is a sin. God hates favoritism. Ang tawag pa ng nagpa-practice ng favoritism, according to James, lawbreakers. Antindi. If you're showing favoritism, you're a sinner, you're sinning, you're a lawbreaker. Kasama din ako yon kung ganun ang pinapractice ko. Kaya ang linaw, no? How can you use these strong terms to Christians, believers na nandoon na sa loob ng church, members of the church? You call them, ang tawag mo sa kanila ay they are sinning, they are lawbreakers. Kasi nga, na-establish natin kung talagang kung tayo ay naki-Kristo, kasi di ba kasi doon sa verse 1 ang sabi, believers in our glorious Lord Jesus Christ, believers mananampalataya ni Kristo. Ang mananampalataya ni Kristo, believers in the Lord, in the glorious believers in our glorious Jesus Christ are not practicing favoritism, should not practice favoritism, should not tolerate favoritism, should not even plan to show special treatment to people based on their status or financial standing. Lawbreakers, no? Hindi pa ba lilinaw yan? Lawbreakers, sinners. Kasi nga, sinabi ng Diyos, wag. Na-establish na po natin, ang kasalanan po ay anumang bagay na ginawa natin na labag sa inutos ng Diyos. We are law breakers. Okay, tingnan natin sa Tagalog, ha? Pakanin natin ulito. Makinig kayo, sabi sa verse 5. Kinig kayo. Mga minamahal kong kapatid, hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapamana ng kahariang pinangako niya, ito, sa mga nagmamahal sa Kanya. So, hindi ipinangako ang kaharian ng Diyos dahil ikaw ay mahirap. Hindi automatic yon. Again, inuulit po natin, hindi automatic entry to the kingdom of God dahil ikaw ay mahirap. Ito yung sinasabi, ipinangako niya, po natin, ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi po ng scripture, ang mga nagmamahal sa Diyos ay sinusunod ang Kanyang salita. So, yun ang category. So, ang sinasabi dito, kahit mahirap ka, kahit kulang ka sa buhay, kahit walang-wala ka, sumasala ka sa pagkain, punit-punit ang iyong suot, simpleng-simple ang iyong pamumuhay, sumasala ka man sa mga bagay na natitikman ng iba, di bale dahil ikaw ay mayaman sa harap ng Diyos dahil ang paghihirap mo ay panandalian lamang. Dahil may ipinangako ang Panginoon. Kung mamahalin mo siya, kung nagmamahal ka sa Kanya, pinangako niya ang kaharian ng Diyos. Ang ganda po niya, ang gandang motivation, ang gandang katuruan niya na para malaman natin na ang bagay na yan ay makakatulong sa atin na hindi tayo magreklamo, mainggit, mamuhi sa kapwa natin, magalit sa Diyos, sisihin natin ang magulang natin dahil tayo ay mahirap. Di po, dahil merong tayong katayuang maganda sa harap ng Diyos at meron siyang ipinangako. Kung minamahal natin siya, ito ay magiging daan para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos.
Yung anuhin natin yung Tagalog ng verse 9, no? Ang sabi dito, ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at dapat kayong parusahan. Mas mabigat yung Tagalog, no? You're a lawbreaker. Dito, in-emphasize pa, dinaglag pang, dapat kayong parusahan dahil nilabag ninyo ang utos ng Diyos. Now we have established po, favoritism is not just a nasty trait o hindi lang nakakainis na pag-uugali yan. Yan po ay malinaw na malinaw sa ating nabasa ngayon according to James, according to the Bible. Favoritism is a sin. Those who practice favoritism are lawbreakers. Lumalabag, hindi sinusunod ang kautusan ng Diyos. Okay. Ngayon po, ang Diyos po ay hindi nagkakaroon ng favoritism. Ang matindi nga po nito, napakarami pong scriptures. Maraming scriptures after scriptures. Magbuhat pa ng Old Testament. Although James is in the New Testament, hindi ito isinulat doon sa mga New Testament believers. Kasi ito po ay isinulat na noon pa man. Sa Exodus, sa Deuteronomy, Leviticus, ang dami na pong sinulat na nakasulat doon na ayaw ng Diyos, na namumuhay ang Diyos sa favoritism, special treatment. At kung inaapi mo ang mga mahihirap. Kagaya po, babasahin po natin ng ilan sa scripture kasi wala na tayong oras para basahin ng lahat. Ito po isa, Psalm 82:2, ang sabi, how long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Okay, sinasabi, hanggang kailan mo ipagtatanggol ang mga unjust at mga wicked? So ano na natin? Ano po ang unjust? That's another term of sinners, ungodly, disobedient. Sabi, bakit mo pinapagtanggol ang mga makasalanan? And show partiality to the wicked. Sabi dun sa Psalms, kailan mo gaano katagal mo pang gagawin ito? Again, this is a challenging question. The question that we must answer with a big no or not anymore. Are you still doing this? This Psalm 82:2 is a question to you, a challenging question to you. Are you still defending the unjust? You're defending them kahit masama ang ginagawa nila, kahit alam mong masama, pero nagbubulag-bulagan ka, nagbubulag-bulagan tayo dahil siya ay mayaman, maraming mapapakinabangan sa kanya. Kahit siya po ay miyembro ng church natin. Kung unjust naman siya at wicked, questionable kung siya pa ay talagang Kristiyano. Dahil walang anak ng Diyos, born again, na will continue to live unjustly and to be wicked. So, kung ang tao ay yung mga nasa labas ng church, yung mga unbelievers na unjust, ay wicked, ay papaboran mo, then ito po ang kahahantungan. Malagim po. Basahin natin, clear lang natin to. Basahin natin sa Job. Sabi dito, Job 13:10. He would surely call you to account if you secretly showed partiality. Ito kahit patago daw gawin eh. If you show partiality even in secret, haharap tayo sa Diyos at magbibigay tayo ng account. We will face God's judgment. Have you noticed po itong word na to? Surely. Ito'y walang hindi pwedeng lumagpas. Ito'y talagang magaganap. He would surely call you to account if you secretly showed partiality. Okay. Sana po maging malinaw sa ating puso ngayon at isipan natin, ang favoritism po ay namumuhi ang Diyos.
inire-reserve niya ang kanyang paghuhusga, ang kanyang galit sa takdang panahon na haharap tayo sa kanya kung tayo ay walang humpay na nagpa-practice, nag-i-express ng favoritism, showing partiality. Okay. Ngayon, ito pong susunod ngayon, according to Romans po, ang Diyos, Book of Romans, ay hindi nagiging nagpa-practice ng favoritism. Mayroon tayong question, no? Sagutin natin mamaya, Anthony. Favoritism in any form po, Pastor, ang sabi. Lahat ba ng favoritism ay mali? Okay, so kailangan i-distinguish natin ang favoritism and simply giving honor. So iba po 'yon. So kailangan paliwanag natin maigi. So hindi naman nangangahulugan na binigyan mo ng special treatment ang isang tao ay favoritism na 'yon. Ang tawag po doon ay giving honor or binibigyan mo lang siya ng kahalagahan. Kamukha po ng natin halimbawa po ang isang leader ng church. Okay? So ang sabi po ng Bible, give double honor nga eh. So you're giving to that person what is due according to the scripture, like obedience, submission to authority, humility, yung magandang pakikitungo sa kanya, paggalang. Yun naman ay hindi favoritism. So, although hindi mo binibigay yon sa ibang tao, ngunit yun ay nakasulat sa scripture. So, ang tawag po doon ay showing honor. Okay? Hindi po favoritism yon. Kamukha rin ng when you honor your parents. Di ba? Ang parents mo, siya lamang ang ginagalang mo, binibigyan ng mahalagang pakikitungo, pagmamahal dahil siya ay magulang mo. So bago ka tumugon sa pangangailangan ng ibang tao, kung nangangailangan ng iyong magulang, uunahin mo ang magulang mo, 'di ba? Sa respeto, sa pangangailangan, sa pag-attend ng sa kanilang kailangan sa buhay, unahin natin yon. Ang paggalang, di ba? Iba ang paggalang natin sa magulang. Hindi natin binibigay na katulad na same level sa ibang tao. Di ba? Yun po ay giving honor. It's not showing favoritism. Okay? So, anihin natin yon. Ang sinasabi ng Biblia ay binibigyan mo ng special treatment ng isang tao hindi dahil sa relasyon mo sa kanya, kundi dahil sa panglabas niyang katangian o dahil sa kanyang gifting, dahil sa kanyang talent, dahil sa kanyang itsura. Okay? So, I hope that's yun ay malinaw sa iyong tanong, Anthony. So, there's a big difference po ang giving honor and showing favoritism. Okay. So according po sa Romans, tutuloy natin na ang Diyos ay never na nag-express ng favoritism. Basahin po natin sa Romans 2:5-11. Ang sabi dito, "But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed." Okay. Ito, ang linaw-linaw po. Ito pa. God will repay each person according to what they have done. According to what they have done po, God will repay each person according to what they have done. It's not according to your citizenship, not according to your gender, it's not according to your looks, it's not according to your talent, according to what they have done. Okay? Ano yung what they have done? Ang sabi din sa verse 7, to those who in persistence in doing good seeks glory, honor, and immortality,
He will give eternal life. Okay. Kung ang hinahanap mo ay glory and honor sa Diyos at ang mga bagay na mga eternal, He will give eternal life daw po. Yan. But for those who are seeking who are self-seeking, who reject the truth and follow evil. Yan. Yung mga tumatanggi sa katuruan, katotohanan ang itinuturo ng Diyos at ang ginagawa, ang sinusunod ay ang mga kasamaan, sabi dito, they will receive wrath and anger. Wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jews and then for the Gentile. Every human, ang sabi dito po, every human being who does evil. Okay. Bakit mo nakalagay dito? First for Jew and then for the Gentile. Okay, hindi po nangangahulugan na pinapaboran ang Jews o Gentile kasi ang sinabi, kung yung mga taong kanyang nagkaroon siya ng magandang relationship. Remember po, the Jews were not chosen because of their obedience or nothing that they have done for them to deserve to be chosen by God. No, God simply chosen them according to the good pleasure of God. Okay, dahil nga meron silang God has promised to protect them, have a special relationship with Him, hindi naman po dinisregard ng iba kasi nga ganun din na naging trato sa atin ng Diyos. So the Jews that receive salvation from Jesus Christ is the same salvation that the Gentiles receive according to the works of Jesus Christ. So sa salvation po ay pareho ang treatment natin, pareho ang naging katayuan natin. Okay? So ang sinasabi dito, God will render judgment to sa mga tao na ayon sa kanilang ginawa. Okay? Hindi dahil sa Jews sila o Gentile sila, hindi, pare-pareho. Kasi po nandito sa verse 11, for God does not show favoritism. Mas matindi lamang po ang requirements niya at ang obligasyong hinihingi niya sa mga Jews because sa kanila unang ni-reveal ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. The law was given to them. The revelation from God was given to them first. But then thereafter, nabuksan na rin at naging parte na tayo ng revelation, ng treatment, ng salvation, kagaya ng tinanggap ng mga Jews. Ang ano nga po ngayon, mas nag-respond ngayon ang mga Gentiles kaysa sa mga Jews. Okay? So, it's telling us na lahat tayo ay haharap sa Panginoon according to what we have done. So, it's not the basis ng ating pong citizenship. For God does not show favoritism. So, why would God command us not to do favoritism kung siya ay gumagawa nun? Hindi po, napakaraming scriptures. So, kinuha ko lamang ang ibang mga scriptures para sabihin sa atin, patunayan na ang Diyos, God does not show favoritism. He will judge you and me according to what we have done. Okay, so we will receive God's righteousness. Lahat tayo pare-pareho. We will receive God's righteousness. We will be saved by faith, by grace, through faith on the same Lord, the same Savior, the same Savior na si Jesus Christ. So hindi po iba ang Savior ng Gentiles at iba ang Savior ng Jews. No, pareho tayo po. Ang treatment ng Panginoon pagdating natin sa eternity is according to what we have done. Okay. And finally po, sorry. At ang isa pa,
ang isang matinding bilin ni Pablo, so si James nga, nakita natin, yung church doon sa na pinapangaralan ni James ay sinabi niya huwag kayo magkakaroon ng favoritism. That was James. Ngayon si Paul po ay meron din. Meron din siyang sinabi sa 1 Timothy 5:17 to 21. Okay. Ito din ay matindi rin ang utos niya, pangaral niya about favoritism. Ang sabi niya, 1 Timothy 5:17 to 21. Basahin natin. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Kaya ito po yung sinasabi ko kanina, in-explain ko, iba po ang honor sa favoritism. Kasi dito sa 1 Timothy sinasabi, iba dapat ang treatment na ibigay sa mga namumuno o nangangaral sa church. Ang sabi doon, worthy of double honor, hindi po worthy of special favors. Sabi, worthy of double honor. So there's a big difference po. Hindi favoritism. Double honor. Especially those who work in preaching and teaching. Okay? For the scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Kaya po, binibigyan natin ng, kung kaya ng church po, kung kaya ng church, binibigyan natin ng financial help, kahit po financial help, o yung ibang malalaking churches nga po ay talagang pinapasweldo nila ang mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kung kaya po ng church. Okay? Kaya nga ang sinasabi, hindi naman po i-require yon sa lahat ng simbahan, kung maliit ang simbahan na hindi kaya nilang gawin yon. Okay? Ang importante po ay nandito, sabi, the worker deserves his wages. According naman po yan sa kakayahan ng simbahan na kanilang pinaglilingkuran. Okay? Ngayon po, merong warning doon sa 19. Ang sabi, do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. Yon. Yun po ay another way of honoring the elders, the leaders. So, hindi po special favor yon. Dahil huhusgahan din sila at bibigyan sila ng disiplina kung napatunayang nagkamali sila o may kasalanan sila. Ang sinasabi dito, kailangan lang na bago mo entertainin ang accusation against an elder, kailangan may 2 or 3 witnesses. Hindi ibig sabihin na hindi mo papakinggan, huwag mong papakinggan ang anumang akusasyon laban sa church leader. Hindi. Kailangan lang sinasabing mag-ingat ka at kailangan patunayan ito ng 2 or 3 witnesses. Ito nga, sabi sa verse 20, kaya hindi mo pinapaboran maging ang church leader. Ang sabi dito, but those elders who are sinning, you are to reprove them before anyone, before everyone, ang ibig sabihin. So yun daw mga elders, mga church leaders na nagkasala ay kailangan daw i-correct, itama sa harap ng bawat isa. Sa harap daw po ng congregation so that the others may take warnings. Kung ito ay napatunayan na. So nakita niyo po, ang church leaders po ay binibigyan ng double honor ay hindi favoritism. Kasi kung nagkasala sila, ang magiging disiplina nila ay kamukha noong mga disiplina ng mga nagkakasala. Yun ay the different steps of discipline na itinilaga ng church. Okay? Kung dinidisiplina ang mga mahihirap na leaders, ay ganun din po kahit siya ay mayaman, kahit siya ay mataas ang posisyon. He would be reproved if that is established by 2 or 3 witnesses. Okay? Ngayon, nandito po yung sinasabi nating wala ring favoritism kahit sa church leadership. Ang sabi dito ni Paul, this is Paul saying, I charge you in the sight of God and Christ. Okay, Paul is directing, giving an order to young Timothy, the young pastor. Ang sabi niya,
I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels, keep these instructions without partiality and do nothing out of favoritism. Yan. So now we can see, hindi pinapractice ang favoritism kahit mga church leaders siya. So Timothy has been commanded, given order to exercise church discipline sa mga namumuno sa church, ministry heads, or kung ano mang function ang ginagawa sa church. Sabi, do nothing out of favoritism. Hindi dahil gifted siya, maganda siyang kumanta, maganda siyang tumugtog, maganda siyang mag-lead ng Bible study, maganda siyang mangaral. No, kung may kasalanan, sabi, do nothing out of favoritism. Okay. And finally po, ito ma-establish natin. Romans 2:5-11. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the days of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Okay. Again, ulit natin, God will repay each person according to what they have done. For God does not show favoritism. Okay. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. For all who calls on the name of the Lord will be saved. So, itong Romans na ito ay sinasabi na tayo ay pare-pareho ang naging daan na tayo po ay para maligtas. Walang favoritism from the Lord. Walang partiality. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Doon tayo nagkakaroon ng pare-pareho salvation. The Lordship of Jesus Christ. So there's no difference po whether Jew or Gentile. Although sila po ay may special treatment noong panahon na yun. Noong pong Old Testament. But now, we're the same. Because God is now revealing Himself pareho, whether you Jew or Gentile. As long as you are, sabi kanina, nabasa natin, kung mahal mo siya, ay sinusunod natin ang kanyang inuutos. Okay, I will stop there. And if you have any question or anything to add sa ating pong napag-aralang napakandindi at napakalalim na expression, serious command from the Lord about favoritism. Wag po natin papahintulutan yan. Sa loob ng church, whether an ordinary member, kahit saang ministry pa siya involved, bago sa church, bagong pasok, bagong dating, first timer, yan po ay hindi natin binibigyan ng hindi natin siya, we will not express, we will not show any form of favoritism. We will treat everyone the same as God treats us according to His providential control, according to His wisdom and knowledge. So, pag-ingatan po natin ang favoritism. And let's remember po, there's a difference between giving honor and showing favoritism. So, anyone po who has a question before we end the study tonight? So, if that has been happening in the church, in the family, in any fellowship, so that should be attended to seriously. It should not be tolerated, should not be allowed to continue.
without being questioned or being spoken to. Dapat alamin at iwasto at i-correct. No favoritism in the church because God show no favoritism. Meron po kayong question? Or can you relate something? Can you share something po na nangyari, na na-experience nyo about the evil of favoritism? Wala po. Wala po kayong maidadagdag. Kung ang katahimikan po ay sin-expression na ang lahat po ay malinaw, salamat po. Salamat sa inyong attentive attention. At lahat po tayo ay natuto ngayong gabi tungkol sa this serious subject about favoritism. Maging sa ano po yan, maging sa family naman. Marami pong mga yan po ay ingatan rin natin sa ating pang treatment sa ating mga anak na kailangan pare-pareho ang ating pagmamahal, pag-aaruga, pagdidisiplina sa ating mga anak. Marami pong nagiging taliwas ang kanilang paglaki kung naramdaman nila na ang magulang nila ay there's a favoritism, may favorite na kapatid o may favorite na anak. Sabi dito, correction po ang needed sa favoritism. That's correct, yes, Goldmark, that's correct. Ang utos po ba ay correction lahat at hindi condemnation? Sa ano kasi sa church natin, ang correction po, even rebuking or discipline, ang intention po natin lagi ay restoration. So pwede tayong magalit, mangaral, disiplinahin, i-rebuke, pangaralang matindi ang nagkakamali, nagkakasala. Ang intention po dapat lagi ay hindi mahihiwalay ang ma-restore ang taong yan. Hindi condemnation. Yun ang big difference, Anthony. Goldmark. So, dinidisiplinahin natin kung kailangang bigyan natin ng matinding disciplinary action ng isang tao, yun ay gawin natin. But, ito lagi, may but. Ang goal natin is to restore that person. Restoration lagi. Restoration. Na siya ay manumbalik sa tamang gawain, sa tamang landas. Kaya yon kailangan matikman niya ang hapdi, ang tindi ng disiplina para yon ay magising ang taong yon sa katotohanan. So it's not condemnation. It's always the desire and the goal to restore that person. Okay, so sana po malinaw na sa lahat there's a big difference between giving honor and expressing favoritism. Okay, meron pa pong question. You can do that on the chat section, chat window. Okay, so kung wala na po, that's okay. Kung wala nang idadagdag, lahat ay malinaw. Is there anyone po na may praise report na who would like to share with the group? Short praise report lang po, 1 or 2 minutes before we end. Anything po that will glorify God, anything that will bring glory unto God. Kahit hindi po related sa ating napag-aralan. Okay, may tanong si Judith. Pastor, sa Christian po, masama bang mayroong favoritism? Opo, natin siguro na-miss mo yung first part, Judith. Christian sa loob ng church ay wala dapat favoritism. Kaya nga malinaw na malinaw ang sinabi dun sa James chapter 2, basahin niyo po uli. James chapter 2 verses 1 to 9. Ayaw ng Diyos, inuutos ng Diyos, ini-express ng Diyos ang kanyang galit pagkamuhi sa favoritism. Yes, Judith, masamang magkaroon ng favoritism. There's no room for favoritism in Christianity, in the church, among believers, among sa fellowship. Kaya nga po kasama din to sa
sa pamilya. Even in the secular world po. 'Di ba, marami sa inyo nagtatrabaho na nakatikim ng mag-opisina, nakatikim ng maging empleyado. Hindi ba nakita niyo ang sama ang nagiging resulta ng favoritism ng halimbawa ang management ay may pinapaborang empleyado, pino-promote siya, binibigyan siya ng special treatment kahit hindi naman na merong namang mas qualified na mga empleyado, mga deserving na mga other employees na ma-promote, pero merong special treatment na ibinigay sa kanya. May favoritism. 'Di ba nagkakaroon nga ng away noon, inggitan, galit, dibisyon sa loob ng pinapasukan, ng business, ng corporation, ng opisina. Sa eskwelahan din gano'n din. Kung ang teacher po ay merong favorite student, napapansin ng iba 'yan. Kaya ang iba ay nadi-discourage, ayaw nang mag-aral. Kasi iba ang special treatment ng teacher. So, anywhere tayo pong pumunta, kung ang favoritism po ay umiiral, hindi nagdudulot ng maganda. Laging kasamaan. Kaya po, ang Biblia ay malinaw na malinaw sa kautusan tungkol sa favoritism. Lalo na sa loob ng simbahan. Okay, base natin question here. Ibig sabihin, pag may favoritism, hindi tunay na love. Favoritism is actually selfishness. Kasi nga, you're showing favoritism sa loob ng simbahan. Halimbawa, yung binigay sa ating analogy, you're showing favoritism, maganda ang treatment mo sa isang miyembro na mayaman because you have a selfish motive that that person will give you something. Whether regaluhan ka, bigyan ka ng kung ano-anong magandang bagay, or even kung involved ang church leadership kasi favorite yung isang miyembrong yun kasi malakas siyang magbigay. Malaki ang binibigay niya sa offering box. Malakas siyang maging generous giver. Ngayon, iyon ay susuklian ng special favoritism, then that is wrong. Okay? So it's not really love that is according to the description given by God. According to the biblical definition ng love, love does not rejoice in evil. Love ay hindi pinopromote or pinapalakpakan ang isang kasamaan. True love rejoice in truth and righteousness. Okay, as long as the special treatment has the intent of forwarding personal gain, it is favoritism, di ba? Yeah, meron kang personal agenda na kaya binibigyan mo siya ng treatment is either marami siyang gagawin sa iyo. Pwede kang maipasok sa trabaho, mabigyan ng magandang pabor sa business, maregaluhan ng magagandang bagay o kung anong intention mo na makuha sa kanya. Okay? Remember po, ang treatment natin sa isang tao ay maganda whether that person will give us something in return or not. Kahit walang magagawa sa atin ang isang taong yon, pareho pa rin po ang ating treatment sa kanya. We will not give him any special favor. If honor is due, then we'll give him honor. If love is due, then we'll give him love. If grace, mercy is forgiveness, then we'll give him all those things. Ito po talaga ang basihan. It's not something from the outside. Sabi, wag ka daw titingin sa panglabas or yung mapapakinabang mo dun sa taong yon kaya siya ay bibigyan mo ng special treatment or favoritism. Diba? Kaya nga yung analogy kanina, ang tinuro sa atin ay wag mong bibigyan ng special treatment ang isang taong maganda ang damit or maganda ang singsing na suot. Ibig sabihin, outside appearance. We always look at the heart because God sees the heart.
we cannot look at the heart. God sees the heart. And we have no way of knowing what's in the heart of a person. So we see the fruits. Nakikita natin ang prutas. Okay? So we can never know the true intention ng isang tao. Okay? Only God can see and read the heart. We have no capacity to do that. Okay? Ang ating basihan ay ang kanyang mga prutas sa buhay niya. Nakikita ba natin ang prutas na bunga na idinudulot ng isang relasyon, tunay na relasyon kay Kristo? Nakikita ba natin ang kanyang pagsunod sa mga inuutos ng Diyos? Mahal ba niya ang simbahan? Mahal ba niya ang salita ng Panginoon? Nakikita ba natin ang kanyang pagsamba sa Diyos? Nakikita ba natin ang pagbabago sa buhay niya? Yun po ang mga nagiging basihan natin. Kahit minsan po nakikita natin yon, meron pa rin mga nasa puso sa kanya na hindi natin alam at nababasa. Yun po ay pananagutan at sasagutin niya sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang nakakakita ng lahat. Okay. So if you have any question po, I'm willing to stay after the Bible study to clarify more things. That's okay. Para hindi naman po tayo masyadong mahaba, you can continue asking question po. After the Bible study, we will attend to that. We will try our best to answer po. So if anyone does not have anything to add or to share, thank you sa inyong lahat. So please read again James chapter 2 verses 1 to 9. It will reveal more things to you in the wisdom and knowledge and the help of the Holy Spirit. At this stage po, naatasan si Christine na mag-close in prayer before we say goodnight to one another. Let's close in prayer, Christine. Hindi ready sige. Good evening po. Okay. Mga kapatid, manalangin po tayo. Father God, Panginoon, we praise and honor you as we study your word together tonight. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord Father God, that we were be able to learn and dwell into your word. Thank you, Father God, for always reminding us to live more as Christ-like through your word. Thank you, Lord, for Pastor Noel in giving him wisdom and strength as he is faithfully leading this Bible study every Tuesday. Panginoong Jesucristo, niling po namin na turuan niyo po kami na mahalin ang aming kapwa unconditionally. Ano man po ang katayuan ng isang tao sa buhay, may you give us the pure heart to love and treat them genuinely. Yes. Forgive us, O Lord, for all of our sins, for all that we have done to others. Please help us to forgive more and be gentle to others, especially for those who have wronged us. Teach us to obey you, Father, and dwell onto the fruits of the Holy Spirit in our hearts, such joy, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, so that we may be able to be the salt and light of our family, friends, colleagues in our workplace. Help us, O Lord, to remain faithful to you and for all our fellow believers to continue deepen our relationship with you, to continue serving you, commit our lives to you hanggang sa inyong muling pagdating. Thank you, Father God, for today. We ask all of this through your Son, Jesus Christ, our King and our Savior. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Christine, for that prayers. And before we finally say goodnight po in the meeting, if you're willing just to turn on your camera so we can have a group photo. Kung okay lang po sa inyo, kung payag kayo. And I will ask Ray. Is Ray again? Ray
It's Hello gonna po. be- Yes po. Okay, so turn on your cameras if you're willing. Hello, everyone. Hello, Love Love from Davao. Love Love. Thank you. You can join us, Love Love. Nakahabol. Thank you. Thank you, Kuya Long. Gold Mark Anthony, I'm willing to stay kung meron ka pang questions. That's okay. Hello, Mayang. Okay, ready na po. Everyone willing to turn on the cameras? Hello, Yes, Nanay po. God Ninita. bless po. Thank you for joining us. Hindi pa. Okay, ready na kami, Ray. Po. Ready na po? Yes. Okay, 1, 2, 3, smile. Another one po. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Thanks everyone for joining. Hello, Nanay Ninita. Thank you. Hope we can see you next week. Thank you, Asher, Mayang. Good night. Thanks, Thank you, Goldmark, for Pastor. joining. Thank you, Pastor. Thank you, everyone. Ingat ka dyan at love. Opo. Malamig dito sa Davao. Talaga? Winter. Hindi, joke lang. Malamig, mainit. Mainit. Okay. How was the wedding? Okay naman? Okay naman po. Andito yung yung newlywed. Si Si Kiss. Kiss at saka si Glenn. Si Glenn wala, nasa work pa. Kiss, congratulations, Kiss. Thank you. Okay, so sana ano yung nyo, punta sa Australia. That's good. Congratulations. Congratulations. You're now a Mrs. What? Ano Mrs. pang apelido? Adehado. 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 Wow. Hindi siya madedehado. Thank you. May nagansya yan, may nagansya. Thank you, Judith. Thank you, Pastor. Thank you for joining us. Hello, Renilda. Thank you for joining. Thank you, Pastor Abraham. Thank you sa message, Pastor. Ha? Welcome, Pastor. Welcome. God bless. Bye po. Sige po. Thank you po. Have a good night. Have a good rest po, everyone. God bless you. Have a good rest. Ibig ako dyan sa Davao, Ate Love. Salamat po, Pastor. Thank you. Thanks, Goldmark. Thank you. Thank you. Saan Join ka us sa again Davao, next Ate week. Love? Ate Love, saan ka sa Davao? Sa Lanang. Malapit lang sa amin. Panakan relocation kami. Malapit lang. Oh. Opo. Bye-bye po, Pastor. Thank you po sa Bye-bye lahat. po. Bye-bye. Good night. Good night, everyone. Bye. Good night, Judith. Good night, Ate Love. Good night po, everyone. Good night. Good night.